Hi everyone! I want to welcome you in our new session, but the same series po mga kapatid, ano? Dito pa rin tayo sa Living in a Positive World, and I'm so excited to share with you this message for today. Why? Why am I so excited to share with you mga kapatid itong message ngayon? Because mga kapatid, ito po ang topic ating ngayon, no? Stress buster! Di po ba? Sigurado, in one way or another, na-stress ka, di ba? Minsan, may mga tao, kapag sila ay nai-stress, nila alam ginagawa nila. May mga taong pag na-stress, kumakain. May mga taong pag nai-stress, namamasyal, gumagastos. No, delikado yun, ano? Stress ko, gumagastos, ano? Mga kapatid, marami pong mga paraan ang mga tao parang stress nila mawala. Pero ngayon mga kapatid, yung paraan na aking pong i-share sa inyo, apat po ito, no? Paraan ng Diyos po ito. Naniniwala naman ako sa mga stress buster na iba. Effective naman sila. Naniniwala ako doon. Pero mas effective yung stress buster na aking i-present sa inyo ngayon. And I want to start by submitting to you a Bible verse found in Matthew 6:34. Sabi dito mga kapatid, so don't worry about tomorrow. Each day has enough trouble of its own, and tomorrow will have its own worries. Mga kapatid, sabi po dito mga kapatid is, don't worry about tomorrow. Bakit po yan, no? Mga kapatid, ito po hindi po pakiusap. Sabi, don't. In other words, mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, I am commanding you not to worry. It's a command. Because when we worry, we put aside God, and then, we think about all crazy things, no? But God is, being erased or deleted. Nawala po siya. Kaya God cannot manifest Himself to you when you worry. That's the reason sinabi po niya, don't worry. In other words, mga kapatid, you can make plans, but not worry. Opo, hindi ko sinasabi na, wag na tayong mag-isip, bahala ng Diyos dyan, kung ano mangyayari, okay na kay Lord yan. Hindi ko sinasabi yon na maging tamad tayong mag-isip. Ang sinasabi ko po, sa ating mga kinabukasan, matuto po tayong magplano na kasama ang Diyos. Di ba mga kapatid, nagpaplano ka para pag-aaral ni Junior, bigla na lang, hindi natin kayang si Junior pag-aralin sa pagiging doktor niya. Paano na yan? Paano na yan? Yung word na, paano na yan? Paano na yan? Paano na yan? Nawawala yung Diyos doon. Bakit hindi mo isuko sa Diyos yung mga alalahanin na yan, no? At magpatuloy kang gumawa ng plano. Huwag kang mag-isip. Because for God, nothing is impossible. But for men, everything is impossible. Right? So mga kapatid, ito po mga kapatid, sabi dito, each day has enough trouble of its own. In other words, mga kapatid, sinabi po dito na each day has enough. No, meron lang sukat. Hindi mo pa sabihin, ang dahil ko ng problema ngayon, punong-puno na ako. Ba't punong-puno ka? Kasi yung mga araw nagka-problema ka, hindi ka lumapit sa Diyos. Kaya napuno ka ng problema. At sinasabi dito mga kapatid, may customized amount of trouble lang sa isang araw. Kaya pag yung problema yan, hindi mo inalis sa Panginoon ngayon, bukas tatambak yan, tatambak yan. No? Kaya that's the reason God is telling us to pray and read the Bible all the time. Or be part of a church, mga kapatid. We call it tripod of better living. No? Sabi ito mga kapatid that, the source of each day, there is trouble. Sabi natin, ayoko ng trouble. But the source of learning is trouble, not worry. That every time you encounter trouble or problems in life, remember nung bata pa tayo, di ba? Problem solving, di ba, no? Ang daming problem solving sa eskwela. Hanggang sa natuto tayo, tumibay tayo. Sa buhay natin, marami pa ring trouble na dadating. Pero hindi ito purpose para ang Panginoon pahirapan ka, pag-isipin ka. Kapag nasa Panginoon ka, ang purpose nito ay para matutunan mo. Nang sa mga dating na araw, yung mga trouble na dadating, mahahandle mo na. No?
with the help of the Holy Spirit, mga kapatid, no? Sabi dito, worry. Mga kapatid, if you look at this, tingnan po itong verse na to. Ang dahil pong binanggit, worry, trouble, worries. In other words, mga kapatid, sinasabi po dito sa ating itong worry, trouble, no, worries, ulit-ulit, because we belong to a what? A broken world, my brothers and sisters. Hindi mawawala ang problema. Kasabihin ng iba, basta ako, papasok ako ng isang Christian community para wala na akong problema. Walang problema, dalawa lang na tao ang walang problema sa mundong ito. Patay na tao at saka taong baliw. Wala sa sarili. Pero kung matino ka pa, marami ka pang masasagupan ng problema. Kaya mga kapatid, huwag kang bibitaw sa talk na to. Ito yung talk natin, how to deal with stress. Deal with stress, not eradicate, not erase, o kick away stress, but deal with it. Harapin mo siya head on. Hindi pwedeng binibitawan mo na lang. Hindi pwedeng ayaw mo asawa mo, hanap ka ng iba. Hindi pwede yung pagaya sa trabaho, lipat agad. Hindi pwede, maraming stress. Lahat ng area may stress. Malaki, maliit, ibang kulay, iba-ibang kulay. Marami mga kapatid. And I want to start by telling you number one, para ba yung stress, so that you may deal stress no, head on, concentrate on things that are calming. Opo, sabi po mga kapatid, sa Philippians 4 verse 8, brothers and sisters, continue to think about what is good, worthy of praise, think about what is true, honorable, right, and pure, and beautiful, and respected. Sinabi po dyan mga kapatid, lahat ng dapat nating isipin. Sabi, continue. Patuloy kang mag-isip ng mga ano ba yan? Mga good, what is worthy of praise, no? What is true and honorable, and right, and pure, beautiful, and respected, mga kapatid, no? Mga kapatid, di ba ganyan tayo minsan? Kaya tayo nai-stress, iniisip natin agad yung problema. Di po ba? Di po ba? Meron po akong isang kaibigan no, sabi ko sa kanya, oy, benta mo na yung mga ano mo diyan, garapa. Garapa ba 'yun? Yung mga garapa nga yung bote, no? Mga bote. Sabi ko, ang hirap bitbitin niya, papasukin mo yung ano magbubuti. Alam mo sabi niya agad, nanakawan tayo niya pag pinapasok mo 'yan. Naman. Kaya tayo nagwo-worry. Palagi iniisipan agad natin ng masama ang ibang tao. Di po ba? Halimbawa, yung anak mo nakipag-date sa isang lalaki, no? Ano mo na, nagwo-worry ka, naku, kasama niya yung lalaki niyo, baka kung anong gawin ng lalaki niyo sa kanya. See? Now, how can you beat stress if you keep on thinking negative things, mga kapatid? Di po, binanggit na po lahat dyan, what is true, no? Kung ano yung tama, di ba? Kaya para hindi ka ma-stress, no? Una, what is good? That is what is not good, no? Yung ano yung mabuti, nakikita mo mabuti. Ano yung mabuting tao yan? Hanapan mo ng mabuti ang isang tao, isang bagay o sitwasyon, mawala stress mo. Worthy of praise. Hanapan mo yung isang tao na may ginawa siya na talagang kapuri-puri, na may ginawa siyang magaling. Hanapin mo. Huwag mong hanapin yung hindi niya kayang gawin, may stress ka lang. Hanapin mo ang katotohanan. Huwag kang nagpapaniwala kung kanino, may stress ka. No, yung honorable, no? Galangin mo ang kapwa mo nang may stress ka. Kapag ang kapwa mo hindi ka ginalang, hindi ka gagalangin na may stress ka, parang kang kaaway, di ba? What is right? Kung ano yung tama, doon ka lang. Huwag kang gagawa ng hindi maganda, may stress ka. Sisigurado, magpuputas ng hindi maganda yan, stressful. What is pure? No? Pag may ginawa ka sa ibang tao, no, gawin mo ng buong puso. Huwag kang manloloko, huwag kang may ulterior motive, huwag kang may maitim na puso. Sagang ma-stress ka. Lalo pag na-discover nila na ganyan ang ugali mo. What is beautiful? No? Ang pangit, ano ba itong pagkain ito? Mukhang di masarap ang luto mo Hindi mo pa tinitikman Di po ba? What is beautiful? Di ba? What is respected? Pareho pa ng honorable yan. In other words, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, na hanapin mo, no, mga kapatid, no, hanapin mo ako sa lahat ng bagay. Ayan ako Di po ba? Pero mga kapatid, tingnan niyo po ito. Ginamit yung word ng brothers and sisters. Ano pong ibig sabihin yan, mga kapatid? No? You cannot
appreciate until you know God, mga kapatid. No? Until you become a believer, mga kapatid. You cannot appreciate that. No? Until you read the Word of God, you pray to God, you put your trust unto the Lord, you're part of a church, it's hard to be positive in life. My brothers and sisters, di po ba? Tama ako mali? Di ba? Kaya patuloy kang magbasa ng Biblia, patuloy kang manalangin, pati na isang simbahan, pa-pray over ka kung may mga negative things ka. Kakalma ka. Pag kumalma ka na, yung stress mo hindi naman mawawala, bababa, no? Manageable na po yung stress mo. Di po ba? Number 2, cooperate with inevitable conditions. Ayan mga kapatid, ano sinasabi niya sa Romans 8:28? We know that in everything God works for the good of those who love Him. Romans 8:28. Anong sabi dito po mga kapatid? We know that in everything, no, God works. Importante po 'yan, no? Nakita dito, everything ang ginamit, no? In other words, mga kapatid, sinasabi po dito sa ating binasa, dito po sa ating Romans 8:28, sinasabi, find God in every situation or circumstance. Yung sinabi ko po kanina sa number 1. Bakit find God in everything? Sinabi na po eh. Ayan po, everything, no? God works. In everything, God works. Hindi nawawala ang Diyos. Kahit sa gitna ng problema. No? Hanapin mo ang Panginoon sa gitna ng mga problema. Sa gitna ng mga bagay na hindi naaasahan, sa gitna ng mga bagay na ayaw mo, bakit dumating yung inevitable condition? Inevitable yung para bang wala ka namang magagawa, kundi darating talaga yan. Para kami nung naundoy kami. Nagiba yung bahay namin, kalahating bahay namin, giba ng putik. Pwede akong magalit, pwede akong ma-stress. Nakakainis, blame ko yung government, ang gagawin ko kung ano-ano pa man yan. Pero anong ginawa ko mga kapatid? Ano pong ginawa ko? Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng wisdom, anong dapat kong gawin dito? Yung mga kapatid, no? Nagawa po lahat eh. Hanapin mo ang Diyos sa lahat ng bagay. Mahirap o madali, hindi ka mai-stress. Kung maghahanap ka ng pera, may stress ka nga. Ang hirap pumarap ng pera, di ba? Pero if you ask the Lord to give you wisdom on what to do with the problems that you have, then your stress level will not disappear. Inuulit ko, it will become manageable. My brothers and sisters, no? Pero mga kapatid, tandaan niyo po Romans 8:28, sinasabi, you can only see God in everything if you love Him. Ayan na naman po tayo mga kapatid. If you love Him. In other words, mga kapatid, sinasabi po dito that, ang sinasabi dito is that, you need to depend and trust God. No, kailangan pagkatiwalaan mo ang Panginoon. Ito po yung magkapatid po yan eh. No, yung pong sa lahat ng bagay, pagkatiwalaan mo ang Diyos. Paano pag di ka nagbabasa ng Biblia? Wala kang salita ng Diyos. Punong-puno ka ng takot. Lahat ang iniisip mo, dead end na, negative life ka na. Be positive in life by reading the Word of God and trusting the Word of God and depending yourself on the Word, mga kapatid. Depend and trust. Read and believe. Read and expect, mga kapatid. No? Hindi po natin mapipigil. Kahit kami mga Kristiyano na, ako, leader na ako, dumadaan pa ako sa mga problemang minsan ayoko talagang maranasan. Pero buti na lang, naiisip ko na ang Diyos hindi nawawala. Laging nandiyan ang Panginoon. At kung patuloy ko siyang mamahalin, makikita ko na sa gitna ng mga parang tila bagang pangit ang pangyari sa buhay ko. Parang cross-stitch yan di ba? Ang cross-stitch, mga kapatid, mapapansin mo po ang cross-stitch. Sa likod, ang gulo-gulo. Pero harapan, ang ganda, di ba? Sa gitna ng mga pagdadaanan na problemang ito, mga kapatid, kapag minahal ko ang Diyos, meron pong magandang resulta. And that stress, again, will become manageable. Okay, mga kapatid, no? Number 3, comfort others who have complaints.
Ay, ayoko yung makipag-usap sa mga tao yan, puro reklamo. Ayoko yan, puro reklamo. I am a counselor, mga kapatid. No? I am a Christian counselor, mga kapatid, no? That is my calling. In 2 Corinthians 1:4 verse says, He comforts us every time we have trouble, so that when others have trouble, we can comfort them with the same comfort God gives us. Kaya yung mga tao, yung mga tao na ayaw ng problema, ayaw paggamit sa Diyos, ang swapang mo naman, saan magaling ang buhay mo, di ba, sa Diyos? Gagamitin ka para tulungan ng iba, hindi ka naman iiwanan eh. Dadaan ka sa problema, the Bible says, though I walk to the valley of the shadow of death, I don't have fear, I will have no fear, for God is with me. Dumadaan po tayo sa mga problema sa buhay upang makita natin ang pagsasagip ng Diyos sa atin. Ay kung hindi, wala tayong masishare. Di po ba? Sinabi dito mga kapatid, no? He comforts us every time we have trouble. No, tayo po, mga kapatid, tayo daw po ay sinasamahan ng Panginoon sa ating mga problema. No? Tayo daw po ay hindi lang sinasamahan, kino-comfort niya po tayo. Sabi rito. At ano daw ang dahilan? So that when others have trouble, we can comfort. No? May problema ka sa pera, tapos yung problema, nanalangin ka, naramdaman mo ang Panginoon, tinulungan ka, meron kang one day makakasagupa na may problema sa pera. Ako mga kapatid, I belong to a broken family. Kung ako'y magdudukdok na lang, magdidikdik ng, magdudukdok, ano ba, dikdik ba? Mag-iisip, yung sarili ko, iisipin ko, I'm doomed, I belong to a broken family, but you know what? No, when I discovered God, I discovered that everything has a purpose. And then, mga kapatid, now I can counsel well people who are broken. May kilala po kami, no, anak ng pastor, no. Sila po ay yung isang batang babae na rape ng 5 lalaki, habang yung tatay po, mga kapatid, no, nag-attend ng prayer meeting. Ano yung mga kapatid ang nangyari? Hirap po tanggapin nun. Pero anong nangyari? Itong batang babae na to, nagkaroon siya ng ministry na kinakounsel niya yung mga ni-rape na babae. Naabuso mga babae. Di ba mga kapatid, tama po? Di po ba tama ang ating iniisip? Di po ba mga kapatid, tama po ang tama po na gagamitin tayo ng Diyos. Kung dumaan ka man sa problema niya, magpasalamat, gagamitin ka ng Diyos. Hindi ka naman iiwan ng Diyos dyan eh. Baka ikaw iiwan sa Diyos. Di ba? Sa gitna ng stressful moment, sa gitna ng pressure, God will save you so that you could tell others about the salvation of the Lord. Sabi dito mga kapatid, no, that when others have trouble, we can comfort them. In other words, yung nga, di ba, instrument of comfort. Mga kapatid, ilang beses binanggit yung comfort yan? 1, 2, 3 beses po binanggit yung word na comfort. Ano ba yung comfort na yun, Brother Randy? Yung bang ang Diyos pararamdaman ko? Oo naman. No? Pero, tingnan natin, basagin natin, ano ba itong comfort na ito mga kapatid? Una mga kapatid, yung comfort na yan, dun sa He comforts every time we have trouble, He talks to us by His words. That His words will comfort us. And now, if you don't read the Bible, if you don't pray or part of a church, you cannot receive the comfort of God. Hindi mo siya dumadating sa isang dasal yan. Kailangan basahin mo kanyang salita, ang kanyang mga pangako ng pagsasagip upang ma-comfort ka niya at maramdaman mo na andyan siya sa feeling mo, sa presensya mo. Pangalawa, ano yung comfort na yan, mga kapatid, no? Yung comfort na yan is that, sabi dito, sharing His words. No? Ibahagi mo sa ibang tao si Kristo, ang kanyang mga salita, kung paano ka sinagip. Di ba ang gandang isipin? Sa gitna ng problemang ito, ako pala may purpose. Gagamitin pala ako ng Diyos. Kesa sa gitna ng mga pangyayari, wala kang purpose. Mas lalong problema yun. Nakakabaliw yun. Gagawa ka ba ng isang, di ba tayo mga kapatid, o ba't kailangan mo mag-abroad? Ba't kailangan mo pakahirap sa trabaho? May purpose ako eh. Para yung mga anak ko mabuhay, makapag-aral. O may purpose kahit maghirap. Ito, sinabi ng Panginoon, ang purpose ko sa'yo, gagamitin kita. Ayaw mo, akin yung buhay na yan eh. Di ba mga kapatid? At yung last comfort,
Sinasabi dito mga kapatid, no? Doing His words. As you tell other people about the Word of God, you need to act upon it. Action po. No? Comfort them with action. Not only, mahal ka ng Diyos, may pera ka ba? Pwede bang umutang? Hindi, mahal ka ng Diyos. Hindi pwede yun. Ako nga, mga kapatid, pag may umutang sa akin, pautang na naman, pautang naman ng 5,000. Sabi ko, wala akong 5,000, meron ako 500. O ito, sa'yo na lang, huwag mo na bayaran. O di ba? Para walang angal. At least nagawa ko yung best ko. Kasi yung iba niya, pag pinera mo ng, bro, pautang ng 5,000. Wala akong 5,000 eh, meron akong 500. Masama ka pa minsan eh. Sobra ka naman bro, inihingi ko 5,500 lang. Kasalanan ko pa pala, no? Di ba? Pero yung point doon, nagawa mo yung mabuting gawa na sinasabi ng Diyos. Di ba? O mahal ka ng Diyos, tapos di mo tinatawagan. O mahal ka ng Diyos, di mo kinakausap. Di ba? Dapat kikilusan natin, yun yung comfort na pinag-uusapan sa number 3 dito, mga kapatid. 3 comforts. His words, sharing His words, and doing His words. And then, what will happen? Stress level will go down. Kasi mga kapatid, kapag yung mga tao sa paligid mong mga pasaway, ang hirap makausap, ay binahagi na mo salita ng Panginoon, gagaan ang buhay nila. At tinulungan mo you love them, you help them with the love of the Lord, gagaan ang buhay nila at magaan na rin ang buhay mo. Manageable na naman ang stress level mo. Now, lastly, no? Constantly trust God with all concerns. Sabi dito mga kapatid, Psalm 62 verse 8, people always put your trust in God. Tell Him all your problems. God is our place of safety. Sabi, people, no? Ikaw ba? Do you belong to this category? No? People? O people ka, syempre, nakikinig ka, tao ka, di ba? Kasama ka dito. Ano gagawin daw? Always put your trust in God. Sabi, always. Paano pagkakatiwalaan yung taong di mo kilala? Paano pagkakatiwalaan yung Diyos na hindi mo kilala? Kaya nga sinasabi ko palagi sa token itong ating positive thinking. Magbasa ka ng Biblia, mag-join ka nga ng aming meeting every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday. Nang pagkatiwalaan mo ang Diyos, ang mga members po namin, mga kapatid, tagtitiwala sa Diyos. When they attended our group, they started right away to trust the Lord. Now they're growing. Join us. Okay? So you always trust God. Mga magkapanalig, always put your trust in the Lord. Always trust God. Hindi lang always read the Bible. Hindi lang always pray. Always trust God. What you've read, you depend, you trust. What you've read, you depend, you trust. Yun po mga kapatid. Sabi nga nila, pray, believe. Diba? Pray, believe. Ano pa yung pangatlo? Pray, believe, trust, receive. Yun po mga kapatid. No? Importante po yung trust. At kaya sinasabi dito sa atin, always trust. Sa tao lang pareho, di ba? Pag sinabing tatay mo na, pagbalik ko may pagkain na tayo, magtitiwala ka, hindi ka magmamaktol. Hindi, tay, hindi. Dapat magtatrabaho ako, tay. Hindi ako makakatiis, tay. Pagkakatiwalaan mo tatay mo, Diyos nagsasalita dito eh. No? Sabi rito mga kapatid, dito sa ating binasa, is that, in other words, that His words must be trusted all the times. Mapagkatiwalaan ng kanyang salita sa lahat ng pagkakataon. Kaya mo ba yun? Hindi. Kasi nga, hindi mo binabasa ang salita ng Diyos. Umpisahan mo na. Ang mga pangakong yan ay totoo. Namatay ang Panginoon dyan. Nasaktan ng Panginoon. Dinurhaan ng Panginoon para sa iyo lang. Bago mamatay si Kristo, pangalan mo ang nasa kanyang sentido. Nasa isipan. Para pagkatiwalaan mo siya. Nung nabuhay siya, sinasabi niya, nabuhay na ako. Pagkakatiwalaan mo na ba ako? Di po ba mga kapatid? Basahin mo ang kanyang mga salita. Sabi dito mga kapatid, tell him all your problems. Di naman masama eh. Di ba masama na mag-ventilate eh? Sabi dito mga kapatid, ventilate through prayer and the church. Or maybe when you read the Word of God and you pray to God, okay lang mag-iiyak. Sara mo kwarto mo, mag-iiyak ka dun. Maglulupasay ka sa kwarto mo. O maghanap ka ng believer o church
Kwento mo doon, mag-iiyak ka doon. Sa amin, di ka husgahan pag umiyak ka. Ewan ko lang sa ibang grupo. Iyakan mo lang, di ka husgahan. No, iyakan mo lang. No, i-ventilate mo. Ilabas mo yan. Tell Him all your problems. Sabi ng Panginoon, pag hindi mo sinabi sa akin yung lahat ng problema yan, hindi mo binentilate, atakin ka sa puso, mamamatay ka. At ayoko mamatay ka. Di po ba? So yung mga Kristiyano, kaya nga tayo, di ba? We're instructed to read the Word of God, to pray and part of a church. Read the Word of God so that God will tell us what to do. Then we pray to God, we ventilate, and then we talk to people and continue ventilating until we receive the healing of God. Mga kapatid, di po ba? No? God is our place of safety. Sinabi na niya po yan. Kaya dapat lang talaga. God is our refuge, our place of safety, our rock, our hiding place. Ano pang hahanapin mo? Place of safety na nga, mga kapatid. No? Ano pang safety mo pa? Diba? In other words, sabi ito mga kapatid, assurance. Pagkatiwalaan mo ang Panginoon kasi ang assurance niya, you're safe. You're safe in God's hands. Mga kapatid, no? Safe po tayo sa Panginoon. Subukan mo na, subukan ko na po marami na pong beses. Hindi ako magsasalita dito para bulahin kita. Totoo yan. Bakit yung ibang tao, Brother Randy? Wag mo muna isipin yun. Isipin mo muna yung sinasabi ko ngayon. No? So ngayon, mga kapatid, 4 po yan. At like ko sinasabi, hindi naman po natin na matatanggal yan eh, no? Hindi pa sa mawawala po yan, mga kapatid, no? Importante po yung stress na yan, importante somehow. Una, para makilala mo ang Diyos. Pangalawa, para may mapagsabihan ka. No? Kasi hindi mo nawala yung stress, di ba? So, yung 4 na yan, mga kapatid, tandaan mo. Ulitin ko, ang stress hindi nawawala. Nadadagdagan pa nga. Pero you can manage stress by following those steps. If you have questions with my talk, mga kapatid, sabihin nyo lang po and I will I will try to answer your question. But please, join us. Join us. Every Monday, Wednesday, Friday, Saturday. O kaya gusto mo ng panlalaki lang. Kung lalaki ka, every Thursday kami. Babae, every Tuesday. Your life will never be the same again, mga kapatid. Now, I'll give you the link if you want. And join us, mga kapatid. God bless you po. Randy Ramos, proclaiming the word, claiming the lost.